Marami po tayong pakikinabangan pag ginawa natin ang babuyang walang amoy. Una, nabibigyan po ng solusyon ang mabahong babuyan. Madali pong linisin ang baboy sa ganitong sistema sapagkat hindi na po paliliguan at makatitipid po tayo paggamit ng tubig at ng ating oras. Hindi po tayo masyadong magkakaroon ng gastos sa mga pagbili ng gamot sapagkat nga po ang sabi ko, ang baboy ay nagiging mataas ang level ng kanyang resistensya para labanan ang anumang uri ng karamdamang maaring dumating sa kanya. Hindi po perwisyo sa ating kapaligiran, lalong-lalo na po sa ating mga kapitbahayan. Ang baboy na pinakakain ng natural na feeds, pag kinain ng tao ang baboy, of course, mabibigyan ng magandang kalusugan ang ating mga katawan. Ang baboy po sa ganitong paraan ay napapractice niya. Nagagawa niya yung natural behavior. Katulad po ng magbungkal sa dyan at hindi po nagiging stress ang baboy sa ganitong sistema. Sa pagpili po ng location natin sa pagtatayo ng baboyang walang amoy, i-consider po natin yung sunlight. Dahil po napakahalaga ng sikat ng araw, unang-una, ang gamit niyan, it promote or create vitamin D para sa mga hayop. Pangalawa, yun po ay nagiging disinfectant doon sa bedding ng babuyan. Kaya yung mga mikrobyo o bakterya at viruses ay pwede pong patayin ng init ng araw. Isaalang-alang natin yung lugar dahil maaring yung lugar ay daluyan ng mga tubig, magiging putikan po. Kaya iniiwasan natin yung mga lugar na mabababa, tapos dinadaanan ng tubig. Sa pagtatayo din ng babuyan, lagi nating tatandaan na kailangan accessible siya sa lahat ng bagay. Halimbawa, malapit sa kalsada, no? Mas mainam para mas madali po ang market ng inyong mga hayop. Napakahalaga rin po na ating isaalang-alang yung space requirement at dimension ng isang building na gagawin natin sapagkat ang baboy din po natutulungan sa kanyang paglaki. Sa stocking density po, kailangan po natin tingnan kung ilan ang ilalaman natin sa isang kulungan. Sa isang kulungan, kung halimbawa pang-sampuan, hindi po tayo pwedeng maglagay ng higit pa roon. Sapagkat ang tawag doon overcrowding. Once na magkaroon po ng overcrowding, magkakaroon po tayo ng mga problema o sakit sa baboy. Ang space requirement sa isang baboy ay 1.5 to 2 square meter per pig. Ang laman po ng isang kulungan dapat 10 baboy. At sa paggawa po ng kulungan, kailangan po naka-square siya o rectangle. Kasama pa rin po na dapat nating maunawa, pagka gagawa po tayo ng babuyang walang amoy, ay kailangan nating isiping mabuti kung saan tayo makatitipid. Kaya po pinili natin na gumamit ng mga indigenous materials na sa unang bahagi po ng ating business ay makatitipid na tayo. Isa po sa mga ginagamit natin na poste sa paggawa ng babuyang walang amoy ay kawayan. Pero hindi po kawayang hilaw, ha? Kailangan pong kawayan na hinog sa panahon na ika nga, yung matibay na kawayan. Kapag gumamit po tayo ng bamboo stick at saka konkreto, pwede po nating ibaon ang bamboo doon sa semento para lalo pong matibay at maiwasan din po na ang bamboo o kawayan ay ngat-ngatin ng baboy. Yung pong hollow blocks, yung po yung mula sa ilalim at yun na rin po ang magsisilbing dingding paitaas, ngunit hindi po siya mataas. Kailangan po natin dyan yung katamtamang taas o level. Bukod po doon sa foundation na ating ginawa para sa ating babuyang walang amoy, meron din po tayong roofing na sinusundan. Ang shed type po, ang kulungan ay wala pong daanan ng hangin sa gitna. Yung semi-monitor naman po, medyo nakausli po yung isa, bahagi ng bubungan at nakapailalim yung isa. Ang monitor type naman po, yun po ay merong pagitan sa gitna na daluyan ng hangin. Ngunit may maliit na bubungan na nakapatong doon sa itaas. Ginagamit po natin ito unang-una upang magkaroon po ng magandang ventilasyon sa loob ng kulungan. Pangalawa, gitna. Ang shed, katulad po dito, kung pagka maliliit lang na kulungan,
para sa 10 baboy ay po pwede na po ang shed. Sa paggamit po ng mga materyales sa bubong ng ating gagawing babuyang walang amoy, maaari po kayong gumamit ng mga indigenous materials din. Halimbawa, nipa, anahaw, kugon. Pwede po yun para tayo makatipid. Pero kung tayo naman po ay medyo nakakaluwag sa buhay at meron tayong puhunan, pwede po tayong gumamit ng matibay na nabubungan. Katulad halimbawa ng GI sheet. Sa babuyang walang amoy po, kailangan natin siyempre yung bakod o fencing. Kasi po, yun po magiging proteksyon sa ating mga alaga para hindi po sila makawala. Ang mga gamit po natin kalimitan ay bamboo o kawayan. At pwede tayong gumamit ng woods o kahoy. At pwede rin tayong gumamit ng iron bars para maging matibay. Ang iron bars po kasi pang matagalan. Kailangan po natin ang beddings na maayos kung ang pag-uusapan ay yung nahigaan ng baboy. Sapagkat yung dati po nating sistema sa conventional ay nakasemento, ang mga baboy po dyan kadalasan may problema o sakit. Kaya po pinalitan natin ng rice hull ang ating mga bedding sa babuyang walang amoy dahil napakarami pong gamit nito. Ginagamit po natin ang rice hull para makatulong po i-absorb ang mabahong amoy ng dumi ng baboy. Once na ang baboy ay mag-excrete ng kanilang waste doon sa loob ng kulungan. Alam naman po natin na ang baboy kadalasan o madalas doon po talaga naglalabas yan ng kaniyang mga waste materials. Kaya kung ang ating beddings ay rice hull, mahahalo po yun at ma-absorb po pati ang mabahong amoy. Bakit po merong wallowing pond sa loob ng kulungan? Marahil yun po ang ipinagtataka ng iba. Ang wallowing pond ay extension po sa loob ng kulungan na may sukat na 1 metro ang lapad sa likod ng bahagi ng kulungan. Height nun para magkaroon ng separation yung rice hull at saka tubig, yung isang hollow block na 20 cm ang taas. Para yung baboy po doon may access sa tubig, may access sa rice hull. Usually sa paglalagay ng feeding trough sa loob ng kulungan, usually yung po ay nasa unang bahagi ng kulungan. Ang pinaka maximum natin dyan na lapad ay 8 pulgada o 8 inches po. Bakit po natin ginagawa yon? Para hindi po ang baboy pumapasok pati buong katawan sa loob ng kainan. Kasi pag nangyari po yon, ginagawang tulugan ng baboy ang ating mga kainan na nagiging dahilan para ang iba hindi makakain. Ang lalim po ng feeding trough ay 6 inches. Medyo naka-curve lang po siya sa ilalim, hindi po nakakanto. Kasi po pag may kanto po yon, minsan sa paglilinis po ng feeding troughs, may naiiwanan pa ng mga pagkain which is nagiging reason para magkaroon ng fungus o fungi. At ang fungi na yan at na-spoil yung pagkain, nakakain ng baboy, nagiging dahilan para magkasakit. Kailangan po natin ang auto drinkers para hindi na po tayo mismo na nag-aalaga mahirapan sa pagpapainom o pagrarasyon ng tubig sa mga baboy. Kailangan po natin ng isang auto drinker sa 3 baboy. Ang height po 9.5 to 15 inches po ang taas para naaabot po ng baboy ang mga auto drinker para makainom sila ng malinis na tubig. Kasi yung mababa, yung 9.5 para po sa mga piglets at yung mga 15 naman po ay para sa mga growers hanggang finisher. Yung po inilalagay natin sa wall ng wallowing pond para po just in case na masira ang drinkers at wala tayo, yung water na lalabas doon sa drinker sasaluhin ng wallowing pond. At yung tubig na yon hindi makakaapekto para mabasa ang rice hull at baka madaling mabulok.